konsilyo. Kaya kung iba't ibang konsilyo, hindi nila tanggapin, huwag niyong tanggapin ang Biblia. Dahil produkto yan sa deklarasyon ng iba't ibang konsilyo. Ngayon, ang tanong, mga mahal na kapatid, dahil kung ituloy natin ang kanilang pahayag sa mga ministro, sabi nila, ang ating batayan po, kapatid na Michael, sa pagtuturo ay Biblia lamang. Pero yung simbahang Katoliko ay sa pamamagitan ng konsilyo. Wala tayong konsilyo, kapatid na Michael. Totoo ba wala kayong konsilyo? Nakapagtataka. Wala silang konsilyo samantalang ang unang simbahan sa Jerusalem nagsagawa ng konsilyo nasa Gawa Kapitulo 15. Yeah, mabasa na, First Council of the Church in the year 50 Anno Domini. Pero nakapagtataka. Kung wala silang konsilyo kaugnay sa doktrina ng simbahang Katoliko, meron silang konsilyo para panalapi. Pasugo Magazine, God's Message. Ito ang mabasa natin mga kapatid. God's Message, August 1977, page 5. Who composed the Economic Council of the Church of Christ? Article 3. The Church Council, Section 1. The Church Council shall be composed of the Executive Minister as presiding officer, the General Evangelist, Division Ministers, General Treasurer, General Auditor, and General Secretary. Wala daw umano silang council, pero pag council na may pananalapi, meron. Ano ba yan? Okay, balikan natin mga kapatid. Sa aklat ng INC, ito lumang aklat nila. Ang may akda nito ay si Iranio Manalo. Alam nyo? Ito pandoktrina. Pandoktrina ng Iglesia ni Cristo. Ano ba ang aral ng Iglesia ni Cristo kaugnay sa pandoktrina? Kaugnay sa ating Panginoong Jesucristo. Pahina 25. Ito po ang mabasa natin mga kapatid. Kailangang malaman ng lahat ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo ukol sa kalagayan ni Kristo na siya'y tao at hindi Diyos. Yun ang doktrina nila. Pero ang tanong, kung sila'y tatanungin, yun bang aral ninyo na sa Kristo'y tao, hindi Diyos? Mabasa ba yan sa Biblia? Magugulat kayo sa sagot ng ministro. Dahil ang kanilang sagot, huwag nyo na yang itanong at huwag nyo na yang hanapin. Ito. Sa Iglesia ni Cristo, sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate, kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. O hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. Yan. Huwag niyong itanong, huwag niyo daw umanong hanapin na mabasa sa Biblia na hindi siya Diyos. Pero, ayon sa kanilang Pasugo Magazine mga kapatid, nagugulat din kayo. Bakit? Ito ang opisyal na aral ng mga INC. Sa Pasugo Magazine, God's Message, January 2006, ang may akda ay si Greg Nonato sa pahina 22, Diyos anak o anak ng Diyos. Laging binabanggit ng Bagong Tipan ang tungkol sa anak ng Diyos gampanin at hindi kailanman ang tungkol sa Diyos anak estado. Sa makatuwid bagay,
ang tungkol sa kaniyang pagiging ganap na kapantay ng Diyos ay hindi kailanman itinuturo sa bagong tipan. Sa kabilang dako, kahit minsan sa Biblia ay hindi ikinapit kay Kristo ang terminong Diyos Anak. Sigurado yata sila na sa Biblia daw, hindi ikinapit kahit minsan ang salitang Diyos Anak. Nako, totoo ba yan? Totoo ba yan? Tingnan niyo, ito hawak ng ministro ang Biblia, ang salita ng buhay. Imposible naman na hawak nila na yan, ginagamit nila yan, pagkatapos di mabasa na tinatawag na Diyos Anak. Tingnan niyo ang Juan 1:18. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Klarong-klaro. Pagkatapos sa kanilang Pasugo Magazine, ano daw? Kahit minsan sa Biblia ay hindi ikinakapit kay Kristo ang terminong Diyos Anak. Kahit minsan pa. Samantalang klarong-klaro sa salitang ng buhay na mabasa dito at itong Biblia, ginagamit nila sa kanilang pangangaral. Although wala silang sariling Biblia, pero gumagamit sila ng Biblia, mga kapatid. At hindi lang yan. Dahil ginamit nila ang Discourses of the Apostles' Creed. Isa pa, mali daw ang aral ng simbahang Katoliko, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesukristo ay kinikilala na Diyos na tunay. Bakit? Dahil ayon daw sa Biblia, si Kristo ay nagpakilala sa Ama bilang kaisa-isang tunay na Diyos. Kaya ang argumento nila, kung ang ating Panginoon Hesukristo ay Diyos, ilan na ngayon ang iisang tunay na Diyos? Pakinggan muna natin. Pagka po Biblia ang ating sinangguni, sino ang ipinakikilala, kapatid na Bobby, ng ating Panginoong Hesukristo na tunay na Diyos? Siya ba? Pakinggan po natin ang mismong pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Juan 17:1 at 3. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Malinaw po na ang tunay na Diyos na ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo ay ang Ama, ang iisang tunay na Diyos. Ayan. Ang Ama, ang iisang tunay na Diyos. Wala tayong tutol diyan. Bakit? Una, ang ating Panginoon Hesukristo hindi naman ibang Diyos sa Ama. Si Jesus at ang Ama'y iisa. Kaya nga sa Juan Kapitulo 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Pero dahil litra por litra ang gusto nila, sasabihin niya, dahil mabasa diyan na ako at ang Ama'y iisa. Ibig po ba sabihin, iisa sila sa pagka-Diyos in essence and nature? Yes! Mabasa ba talaga sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30? Yes! Saan? Ginagamit niyo din na salin. Ito, sa Juan 10:30, Amplified Bible, I and the Father are one, in essence and nature. Paano ngayon? Paano na ngayon? Kaya yung ginamit nila na Juan Kapitulo
17:3, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay. Pero may konjunksyon. At siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay, si Hesukristo. Kaya, mali yung paggamit at interpretasyon ng mga kaanib ni Felix Manalo sa Juan Kapitulo 3, Juan Kapitulo 17:3. Dahil sa conjunction, kabilang ang ating Panginoon Hesukristo na ipinakilala sa iisa at tunay na Diyos. Halimbawa, pag ginamit ang salitang only, iisa sa Biblia, kung tingnan natin sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 23, ang mabasa diyan, only Noah was left, and those with him in ark. O napansin nyo, may conjunction. Dahil po ba sa sinabing only Noah was left, si Noah lang talaga ang natira. Hindi kasali yung kasunod sa conjunction, and those with him in ark. Ganon din ang mabasa sa Juan 17:3. Pinakilala ang Ama na kaiisang tunay na Diyos. Pero, may conjunction. Ano ang conjunction? At siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesukristo. At hindi lang yan mga kapatid. Ano ang katibayan na kahit sa Biblia, mabasa na ang ating Panginoon Hesukristo ay tunay na Diyos. Iklarong-klaro yan sa unang Juan 5:20. Ito ang mabasa mga kapatid. Good News Bible. We know that the Son of God has come and has given to us understanding, so that we know the true God. We live in union with the true God, in union with His Son, Jesus Christ. He is the true God and the eternal life. Ngayon, dahil mabasa natin, He is the true God and the eternal life. Alam niyo ba kung ano ang ginagamit ng mga ministro kaugnay diyan? Ginagamit nila ang contemporary Bible, mga kapatid. At hindi lang yung bagong sanlibutan salin ng grupo ng Saksi ni Jehovah. Pakinggan natin. Para pabulaanan, hindi daw ang ating Panginoon Jesucristo ang tinutukoy na Diyos. Kaya nga ano ang katunayan at karagdagang katibayan na maipakikita natin sa mga sumusubaybay sa ating kapatid na Bobby na hindi nga ang Panginoon Jesucristo, ang tinutukoy na tunay na Diyos. Puntahan natin ang talata mismo, kapatid na Michael, dito sa unang Juan 5:20, dito po sa bagong sandibutang salin. Ganito po ang ating mababasa. Subalit alam natin na ang anak ng Diyos ay dumating at binigyan niya tayo ng intelektual na kakayahan upang tamuhin natin ang kaalaman sa isa na totoo. At tayo ay kaisa ng isa na totoo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang totoong Diyos at ang walang hanggang buhay. Malinaw po na tinutukoy dito na isa na totoo, na kaisa tayo sa isa na totoo, ay makikilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung isa na totoo na makikilala natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, siya po ang iisang tunay at totoong Diyos. Kaya nga paano Ayan, mga kapatid. Ang akala siguro nito mga ministro, ang Bibliang bagong sanlibutan ay pumabor na sa kanila. Na dahil nabasa nila yon ang salin, ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Excuse me po. Bakit? Ito. Tingnan ninyo kung
gamit ang Biblia na ginamit nila, yung bagong sanlibutang salin, sa saksi ni Jehovah, ito ang mabasa sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 6. Dahil kahit umiiral siya, saan yung Diyos? Hindi man lang siya iniisip na maging kapantay ng Diyos. Dito pa lang. Hala na, butata na. Sa salin na ginagamit. How about ang contemporary English Bible? Po isinalin, mga kaibigan, sa Contemporary English Version, yung unang Juan or 1 John chapter 5, verse 20, Brother Bob. Dito po, pakinggan natin. Sa talatang yon, unang Juan 5:20. We know that Jesus Christ, the Son of God, has come and has shown us the true God. And because of Jesus, we now belong to the true God who gives eternal life. Kaya napakalinaw po. Iba nga ang Panginoong Jesucristo sa tunay na Diyos. Ang Diyos ang nagsugo at ang ating Panginoong Jesucristo ang isinugo. Ayan, ganon sila. Pinaikot-ikot ang salin ng Biblia. Contemporary. Pero pabor ba sa kanila ang contemporary? Tingnan ninyo ang Philippians chapter 2 verse 6 sa Contemporary English Version. Ito mabasa. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Nako, paano ngayon? Yun ang ginagamit nila. Kaya, pilit nilang sinasabi, hindi talaga tumutukoy yung true God sa ating Panginoon Jesucristo. Ano yun sa Greek ang true God? Hoaletinos Theos. Hoaletinos Theos. Dahil ayon sa kanilang Pasugo Magazine kasi, eto mabasa mga kapatid, ang Pasugo Magazine, God's Message ni Greg Nonato, pahina 20. Ang Diyos sa Grego ay Theos at ang pantukoy ay Ho. Kapag ang Grego ay nagsasalita tungkol sa Diyos, hindi nito basta na lamang sinabing na Theos. Sinabi nito na Ho Theos. Ngayon, ang tanong, gamit ang dalawang uri na version ng Biblia, bagong salin, na sanlibutan sa Saksi ni Jehovah, at Contemporary English Version sa unang Juan 5:20, para patunayan na hindi daw umano tumutukoy ang tunay na Diyos sa ating Panginoon Jesucristo. Totoo ba yan? Nako, basahin ninyo ang Pasugo Magazine ni Jose Ventilacion. Tingnan niyo, God's Message, August 2004. Ito mabasa mga kapatid. Ayon kay Jose Ventilacion, the issue cannot be decided on grammar alone, but suffice it to say here that there are no grammatical for denying that Aletinos Theos meaning true God, is descriptive of Christ, of Jesus Christ. Naglalarawan kay Kristo. Sa bahagi dito, sinabi niya, Wallace thinks that praise through God, Aletinos Theos, is descriptive of Jesus Christ. Oh, ano ngayon? Malinaw na nakasulat yan sa Pasugo Magazine ninyo. At di lang yan mga kapatid. Ginamit niya ang Greek grammar beyond basics. Alam niyo ba anong nakasulat diyan sa Greek grammar? Yung Ho Aletinos Theos. Saan yan tumutukoy? Ha? Tumutukoy ba yon? Naglalarawan ba yon sa ating Panginoon Jesucristo? Ito ang mabasa natin sa aklat na ginamit ni Ventilacion. In John chapter 5 verse 20, this is the true God and the eternal life. But suffice it to say here that there are no grammatical reasons for denying that Aletinos Theos, true God,
is descriptive of Jesus Christ. Napakalinaw mga kapatid. Na ito ay naglalarawan saan? Sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, huwag kayong magalit. Daming mga nag-message na galit diyan. So, sa ating live streaming ngayon, napatunayan natin na mali ang paggamit ng mga ministro sa mga salin para lang suportahan ang kanilang doktrina na hindi Diyos ang ating Panginoon Hesukristo. Napatunayan natin na mali. Lalo na yung paggamit sa salitang worship sa Catechism of Christian Doctrine. Ang tinutukoy nito ay indirect worship. Ibig sabihin, yung pagluwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng paggalang ng kanyang mga banal. Gaya sa ipinakita sa Juan 17:10, kung saan sinabi ng ating Panginoon Hesukristo na luluwalhati ako sa pamamagitan nila. Napatunayan din natin mismo sa Pasugo Magazine na hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. Kaya, may mga larawan sila ni Felix Manalo. Pero, bakit ayaw nila sa larawan ng mga santo at sa Panginoong Hesukristo? Kung makita ninyo ang Cross de Cristo, sinong maalala ninyo? Kung makita ninyo ang upuan ni Felix Manalo, sinong maalala ninyo? Di ba? Kaya hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. Sa ating pagtalakay ngayon, naway magsilbi itong gabay sa mga taong patuloy nagsaliksik. Taos pusong naghanap ng katotohanan. Dahil sabi ng ating Panginoong Hesus, Juan 17:17, Sanctifica eius en veritate, sermo tuos veritas est. Maraming salamat po.